Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po ito Suzuki Vitara B6 2.7 liters. Ito po ay pagmamayari din nung kapatid namin na si Kano Riel na yung may-ari naman ng Honda Accord na B6 din. No? Parehas sa 6 cylinders. Yung Honda Accord tapos na, no? Ngayon ito naman nagtagal sa amin kasi po ang problema po nito ay overheating. Hindi naman to katulad nung ibang nag-overheat na may bulwak. Pero ang gusto muna naming mangyari dito ay mapaandar muna siya at maobserbahan or maimbestigahan kung kapag ka ba nag-init na ay may bulwak na kapag ka nag-ipon na ng pressure. Kung meron siyang mga manakanakang bula. Kaso ang problema nga, hindi pwedeng mangyari yun kasi itong kanyang, ano bang tawag dito, itong pinaka bibig, no? Yung bunganga, yung nilalagyan ito na radiator cap natin, sira na to. Isa to sa naging issue, ayan barag-barag na siya. Isa to sa naging issue, kaya tumatapon yung coolant at nag-overheat siya. Ngayon, kailangan ko munang mapalitan to, kaso walang mabili. Olympia, walang available. Sa Casa, walang available. Sa Surplus, napakahirap hanapin kasi ganito po ang itsura niya. Ito po yung original, pinutol ko lang po yan. Ayan, teka. Tanggalin ko muna yung cap. Ito po dahil pa nito yung Surplus. Okay. Itong original niya, ito yung nakakabit kaso sira. Ngayon, pinutol ko to at naghanap ngayon ako ng ganito na stock namin dito. Bakit stock? Kasi merong isang radiator na fake na dinala sa amin. Hindi ko pinakinabangan. Parehas sila nitong pyesa na to. Yan tignan nyo. Parehas sila. Ngayon, pinaputol ko yung portion na yon dito. Ito po yon. Dito nakakabit to dapat ito. Ayan, dapat nakaganyan po ito. Ayan, ganyan siya. Dito sa original na to. Kaya lang, ito namang kinuha ko na to, dito yan nakakabit. Ayan. Tapos ito, nakadikit dito. Ayan, parang ganyan, nakaganyan siya. Okay. So sabi ko kay Weng, kay Boss Weng, paputol mo to sa machine shop at ipahinang dito, aluminum weld. Kasi aluminum naman pareho. So yun nga yung ginawa, kaya ito nakagawa na kami ng pyesa. Hindi naman ganun kamahalan siningil ng machine shop, pero sumira ako ng 8,000 worth na radiator. Sinira. Para lang mabuo itong pyesa na to. Okay. Ito namang radiator, kaya ko to sinira, ipinahamak na kami nito Ito yung binibili kong mga original na radiator na aluminum, pero tingnan nyo, wala kayong makikitang siwang talaga. Close siya. Factory, po ito, defect. Dapat ganito siya, itong dulo na to, tingnan mo. Dapat ganyan, aninag. Makikita mo yung aninag nung araw, no? Ayan. Pero dito, wala talaga kayong makikita. Kaya pag ito ginamit mo, mag-overheat ka. Kasi hindi nagpa-pass through yung hangin. Siyempre, nabayaran ko na, wala na ako magagawa doon. Bumili na lang ako ng panibagong radiator. Ngayon, napakinabangan ko na rin siya dahil hindi ko siya tinapon at nakuha ko nga po itong pyesa na to. Ayan tingnan nyo, magkakulay yan Tapos ito namang nasira. Ayan, tingnan nyo ngayon. Ang diferensya nung dalawa. Ito, lapat na lapat ang radiator cap dito. Samantalang dito, hindi na. Kapag umaandar na ang makina, talaga namang nagkakaroon ng pressure yan. Dahil unang-una, mainit. Anything na mainit na nako-compress or nasa loob ng isang canister, nasa loob ng isang tangke. Pag mainit, nagkakaroon ng pressure. No? So, ito, kapag umiinit na, umaandar na yung makina, magkakaroon ng pressure. Yung goma na to, hindi rin lumalapat dito sa loob kasi sira na rin. Dapat yung goma na to, yung pinakasapatilya na yan, ay lalapat din dito. Tapos, ito namang outer na goma, yan, hindi na rin lumalapat dito. Kaya ngayon, tumatapon yung coolant. Kaya ang tendency, mag-overheat. So this time, na-repair na natin itong pyesa. Ayan. Autorun style. No? Nag-repair tayo. Ikakabit na ngayon to ni Rudy. At once na maikabit mamaya, papaandarin namin ito at titignan natin kung mag-overheat. Kung hindi na mag-overheat, makakatipid na naman ng malaki si Kano Riel. Kasi yung sa Honda Accord niya na B6, malaki ang natipid niya. At dahil nga po sa yung Honda Accord niya ay nainggit na naman ako, kitang-kita ko dito, naalala ko yung Honda Accord ko. Ayan, nandito na rin po yung Accord ko. Kaso, sira naman yung computer box.
Sabi ko nga po, baka meron kayong computer box ng Honda Accord na 2010 model na 4 cylinders, baka po meron kayong computer box niyan. Ibenta nyo na lamang po sa akin kasi nahihirapan po talaga akong maghanap ng computer box. Itinry ko na pong ipagawa kaso hindi rin po nagawa diyan po sa Banawe. Tandaan niyo po baka meron po kayong computer box. Ito po yung serial number. I-message nyo lamang po ako at babayaran ko po yan anytime kapag ka po meron kayo. Okay, Rudy. Kabit mo na. Nalinis na rin yan. Pakita mo. Nalinis na rin yung pagkakabitan kasi dapat malinis na malinis yan. Natanggal na yung mga dumi. Pati ito. Kaso ito walang walang tornilyo. Walang bracket. O gawan mo na rin ng paraan yan Okay. Tapos ikabit mo na ito. Para pagdating kay Canoriel. At kung okay na talaga, wala nang problema itong B6 na bitara na ito. Ngayon mga kapatid, ito yung Mirage na ginawa namin nung isang gabi. Hindi lang talaga natapos dahil nga ginabi na, umuulan pa. Ito po yung ang daming pinalitan sa pangilalim na interview ko. Si Mary, yung may-ari nito, na 3 beses silang pabalik-balik doon sa shop dyan sa Cavite. Pinalitan ng mga brake pads, brake parts, tapos mga pangilalim, chinek, paulit-ulit yung ingay. Nung hindi na nila malaman yung kung ano ang may problema dahil nga po maingay, pinagpalit-palit pa yung mga brake pads, ganun daw po ang ang proseso. Yung brake pads dito sa kaliwa ilalagay sa kanan para malaman kung saan ang problema. Hindi pa rin nakita ang problema. So pinapalitan nila ng rack and pinion. Pagkapalit ng rack and pinion, 20,000 po ang binayaran. Ang mura-mura lang ng rack and pinion nitong mga ganitong Mitsubishi Mirage kasi manual rack and pinion lang yan. Dahil meron siyang motor doon mismo sa steering, hindi doon sa rack and pinion. So 20,000 pesos ang binayaran nila, hindi pa rin po naayos. Ngayon, dito, chinek ko mismo, kaharap yung may-ari, si Mary, kami ang nag-check, nandun ako, pinaandar namin, inangat ko yung 2 gulong. At yun nga, kapag pinaandar mo, nilagay mo sa drive, at tumakbo ng mga 40 kilometers per hour doon sa speedometer natin, at medyo binitawan mo yung accelerator, ayun, naririnig mo na yung ingay. Sabi ko nga mismo, on the spot kay Mary, ay differential yan. Kaya nung ibinaba namin dito, kasama si Paring Charlie, ibinaba yung transmission, hindi differential lang may problema. Yung bearing mismo, no CVT niya. Maganit po talaga. Ito, bearing na CVT to. Oo. Maganit siya, Tignan nyo, ito na dadala niya Papihit mo nga kay sir, kay kuya. Sige, buhati mo pare, buhati mo. Mabigat lang Ikot nyo lang. Yan yung pyesa natin, Ngayon ito sa inyo, tignan nyo sa inyo. Maganit, ano po? Kaya pag nagpi-freewheeling, nagkakaroon ng ingay. At yun nga po ang talagang naging dahilan ng ingay po nung makina po nito. Kaya ito po, nasolve na namin, ayan, maayos na siya, pati yung mga maingay dito sa likod, sa preno, maayos na rin kasi pag inangat mo yung handbrake, sobrang taas na. Yung pala, maling-mali na yung adjustment nung huling gumawa dyan sa Cavite, maayos na po lahat, wala nang ingay. Kaso ang problema, si Miss Mary, makukuha niya lamang to sa susunod na day off niya. Kaya may iwan muna dito sa amin itong Mitsubishi Mirage na to. Tested na, wala na yung ingay, Miss Mary. Pero kung magkakaroon ka ng time, anytime din naman, kahit sa gabi, pwede mong makuha dito. Dahil yung naipangako ko sa yung magdadala sana, nagkasakit pa. No? Mahina sa ulan, kaya hindi po siya makapag-drive papunta po dyan sa inyo. Okay mga kapatid, ito na yung Accord ko. Ito yung sira yung computer box. Ayan yung computer box, ayan Ayan, Ngayon, Christian, ilipat mo muna yung gulong nitong Accord doon sa Camry. Pero piliin mo yung magandang mags. Pakitaas mo nga. Meron kasing mags talaga to na pangharapan. Baka kasi magkapalit. Bago-bago kasi mga gulong nito. So, yung maayos na maayos ang mags, ito. Ito maayos to. Ito talaga sa harap. Sa harap mo ito ilalagay. Nakabalance kasi ito Ngayon, meron dyan yung talagang panglikod. Kaya tignan mo rin yung kabila. Kung makinis, walang tama, ito ang ilagay mo sa harap. Kasi ito po yung yung Accord natin mga kapatid Ito yung nasira niyang computer box. Ayan. Kailangan ko po ng pamalit nito. Kung meron po kayong computer box dyan, maawa na po kayo para baka biyahe na po itong Accord namin ni Christian. Na-drive mo na to, di ba? Ikaw yung una nag-drive nito, yung nirelearn natin yung
Yung throttle body. Oh, di ba? Alam ni Christian yan eh. Nakuha sa Relearn. Ngayon, meron pang bagong dating dito, taga Bicol. Nasaan na yung taga Bicol? Ha? Saan ka sa Bicol, kuya? Diet. Diet. Yun, uuwi na kayo ng diet ulit. Oo, Talagang hinatid mo lang tong Hinatid sasakyan mo. ko. Kasi mabigat yung problema ng sasakyan mo. Bulok eh, no? Nakukuhan mo yung ano. Ha? O ito, tignan nyo yung sasakyan ni kuya. Oh. Bago pa umulan. Ano ba yung bumagsak dito? Ba't nagkaganito? Ha? Sanga ng kayo nito. Sanga ng kay Mito. Nung bumagyo. Nung bumagyo. Tapos, kailan yan? Last year lang o nung ito lang? Last year, November. Tapos pinabayaan nyo. Ay, ngayon lang na ano nga. Halika dito, kuya. Ito, ipakita mo nga yung mga bulok pa na gagawin natin. Oh, ang daming bulok eh, oh. Yan, dito pa. Ayan. Dito. Ito pa, ayan, mga bulok. Ito. Oh. Yan. Ayun, malaki-laking trabaho. Oh. Ayan, tapos dito pa sa loob. Ito, mayroon tama na rin to. Ayan. So, ayan pa. Yung. Ayun. So, body repair. Ngayon, ito mga kapatid, talagang na, ano na yan, oh. Na-repair na rin. Ito, na-repair na rin to. Oh, tapos doon. Kaya malaki-laking trabaho to. Pero siguro, hindi na ito ganong papanin na lang buta siguro. O kaya lang kuya, sabi ko nga sa'yo, ipapare-estimate natin to. Oo. Nag-down ka pero hindi natin gagalawin yung down payment mo kasi kailangan maitama natin ang estimate. No, kasi malaking trabaho to, hindi lang isang buwan gagawin to, mahina na 2 buwan dito. Yun din ang sabi sa akin Oo. yan nung Body repair at pintura. Yung dalawang latero ko, halos ito lang ang gagawin nila araw-araw. No? Kaya hindi ito pang mabilisan. Ngayon, ang isa pang matindi rito, ito. Ayan. Nandito pa yung release. Puro bulok po talaga yan. Kaya malaking trabaho, kuya, ha? kailan ko malalaman kung magkano pang... Next week na po. Kasi pag-uusapan muna namin, uupuan muna namin to ng dalawang latero, kung ilang araw nilang gagawin, kung ilang buwan nilang gagawin. Kasi, per araw ang bayad sa kanila eh. Diba? Doon natin ngayon malalaman yung kung magkano ang kabuuan doon sa latero. Sa pintura, wala na tayong problema, na-estimate ka na, di ba? So yung sa latero lang, dahil sa sobrang dami ng gagawin dito, kailangan talaga makausap ko yung dalawang laterong gagawa. Ito nga, hindi ko na-check ang makina. Sabi ko, kuya, hindi ko check makina niyan, ha? Basta bahala na, pag kinuha mo yan, siyempre, pag dinala mo yan doon sa body repair namin, hindi naman na yan naandar. Sisimulan na yan. Ang sasakyan, pag napapahinga ng 1 buwan, 2 buwan, nagkakaroon ng issue. Kaya siguro dito, hanggat hindi pa naman natatapos yung body repair, papaandar-paandarin na lang makina nito. Mas mabuti ho. Yun na lang ang gagawin natin. Yun ang magandang ano. Kasi baka luma na eh. Minsan nalalast touch ako eh. Kaya pinag-usapan na namin, ayoko ng last touch. Basta dito ang gagawin ko, body repair, saka painting. Kaya lang, pag napahinga nga ng 2 buwan, nagkakaroon ng issue mga sasakyan. Lalo na pag luma na. Minsan hindi makina, minsan electrical. No? So, wala akong sasagutin doon. No, wala akong sasagutin doon. Pero, matutulungan naman kita kung sakali magkaroon ng issue. Ha, kuya? Sige, uuwi sila ng diet. Mag-ingat kayo, ha? Sa pagbalik nyo, dala nyo akong pasalubong, ha? Lagi siya nanonood ng mga vlogs ko. Mga kapatid. Gabi-gabi ako na. Gabi-gabi. Oo. So, yan. Alam ni Mrs. yan. Sabi ko, pagagawa ko yan dito. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi, ha? Saka kubaw na kayo sasakay. Sasakay. O alin, yung nakahiga o yung naka-lazy boy? Kahit ano pa nung masakyan. Yun lang. Mga kapatid, isingit ko na rin tong si Porsche kasi wala po kasing lock ito dito. Kaya pagdalin mo to sa labasan o gamitin mo, ang daling mabuksan itong trunk door na to. Baka mawalan tayo ng pyesa. So pinagawan ko to ng lock kay Engineer Tolitz. Napakagaling talaga ni Engineer Tolitz eh. Kaya lang, ang problema dito, pag bubuksan mo yung trunk door, dapat 2 ang magbubukas. Boss Weng, magbubukas kasi yung ano niya rito, yung bukasan nandito sa loob. Ikaw naman ang magtaas. Yan. Double. Double. Itong problema rito. Ayan, okay, nabuksan na. So ito mga kapatid, ginawa ito ni Engineer Tolitz. So tingnan nyo, ang ganda Kasi wala siya dati. So ngayon nagawa na natin. Kaya ngayon mailalak mo na itong trunk door at makakaiwas ka na doon sa pwedeng sumalbahay sa iyo kapag ginamit mo. Nung nakaraan pinabantayan ko lang doon sa sa parking aid Yung nagpapa-park, binigyan ko ng konting budget para mabantayan niya. So ngayon okay na po ito. Ang ganda na. Ito namang harapan mga kapatid.
kung halimbawa, meron ka talagang mga importanteng gamit, cellphone mo, or kung ano man yon, dito mo iiwan sa loob nito. Kasi yung bukasan naman niya, narito. Tignan mo nga kung kaya mong ano. Ayan. Ito po yung ano sa hood. Ito yung hinihila. Pero may susi siya. Yan. Kaya pwede kang mag-iwan ng gamit mo doon sa hood dito sa harap. Isususi mo to para hindi nila mabubuksan. Ngayon nilahin ko. Ayun, umangat na po doon. Kaya kung meron kang importanteng gamit, dito mo ilalagay sa loob dito, ilalak mo lang yon. Pero dito talaga, open na open po ito sa ano, sa mga tao, sa makakakita nito. Kaya pwede silang umupo, sumakay dyan, magpa-picture kapag dinala mo to sa labasan. At ang kagandahan nito, mga kapatid, mula nung naayos namin, ito po ay one click pa rin hanggang ngayon. Ayan. Volkswagen na Volkswagen po talaga yung tunog niya. Ayan. Marumi lang at hindi ko nga nagagamit pa kasi umuulan ng umuulan. Ay, gumagana na rin ang busina. Okay, RPM niya 800. May sariling RPM po ito. At gumagana rin yung kanyang speedometer. Ilaw. Ayun. Okay. Ayan, patayin na natin. Malang gasolina. Ayan, mga kapatid. Salamat sa patuloy na panunod nyo ng mga vlogs ko po. Kung kinakailangan naman talagang mag-ano tayo, gumawa tayo ng remedyo, katulad doon sa Suzuki Vitara na yon, meron namang pambili yung may-ari, kaso ang problema, yung pyesa, walang mabili. Kaya po ginawa natin ng paraan, yun nga lumang radiator dito, nasira, na fake, na factory defect, kinuha natin yung pyesa nun at pinahinang natin sa machine shop. Ito, maandar na to, nakakabit na yung niremedyohan natin na pyesa. Yan, pakita mo, dito, pakita mo rito. Yan o, kala mo, original no? O yan na, Noriel. Kaya lang, obserbahan pa natin. Kasi nakarekta yung pan mo, tinanggal ko muna tong relay na nilagay. O, nakarekta siya. Galing din naman doon yung trigger sa original relay. Inirekta nila. Obserbahan ko muna na walang pan. Tignan natin kung tataas doon, saka kung talagang titigas dito. Sa ngayon, malambot pa to. Ito, normal pa to eh. Ngayon, tignan mo nga kung ilan na. Kung nasa gitna na ba. Nasaan na? Nasa gitna na? Kalahati ng gitna. O sige, ibalik ko ngayon tong ating pan. Tapos, ipahanap mo kay electrician natin, yung original na linya. Ito, hindi talaga to mag-overheat basta-basta kasi nakarekta yung pan. Pero kasi kung may back pressure, kahit nakarekta ang pan mo, kahit ilang pan pa ang gamitin mo dyan, electric pans, kapag yan ay may back pressure, walang sinabi yung mga electric pans na yan. Oo, titigas ng husto dito yan. Ngayon, obserbahan natin, taumatic ka muna. Pag medyo bumaba ng konti, tanggalin mo. Tapos pag gumit na, ikabit mo ulit. Hanggat hindi pa natin naayos yung kanyang harness. Ganun muna, taumatic ka muna. Masiguro lang natin na hindi na talaga ito mag-overheat. Kasi dapat hindi ito titigas eh. O ngayon, normal na normal. Oh. Ha? So ito na yung Camry. Ipinasok ko na dito. At ililipat ko ngayon yung gulong naman ng Honda Accord. Kasi mukhang matatambak pa ng matagal yung Honda Accord. Kasi nga, wala pa tayong computer box. So mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Sana po wag po kayong magsasawa na panoorin ang aking mga vlogs at talagang marami rin naman po talaga kayong mapupulot, mapapakinabangan sa mga ipinapakita ko po sa inyo na pag-maintain ng inyong mga sasakyan. Siya nga pala, yung Bethel Insurance mga kapatid, ang sama ng panahon ngayon, yung acts of nature, meron po tayo sa Bethel Insurance. Kaya yung magpapa-insured ngayon ng inyong mga sasakyan na magpaparehistro na kayo, subukan nyo pong mag-inquire sa amin sa pamamagitan po ng telepono na to, hanapin nyo po si Al, at baka yung aming computation sa panibagong insurance nyo sa taon na ito ay mas mababa. Diyan po sa kukunin yung insurance. Acts of nature, napaka-importante niyan. Katulad nung van na yun, nabagsakan ng sanga ng kay Mito ba? Oh, ayun, tingnan nyo nangyari. Pero kung kayo ay naka-acts of nature, sasagutin po yan ng insurance. Maging yung mga baha, sasagutin po yan ng Bethel Insurance. Kaya tawag na po kayo at kumuha po kayo ng insurance po sa Bethel.
Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.